Po, dadako na tayo sa ating mensahe mula po sa Biblia, salita ng Panginoon. And samahan niyo po ako sa ating text from the book of 1 Thessalonians, chapter 2. So tayo po ay magtatapos na po dito sa part na ito about the ministry that is worthy of God. So this is from verses 17 to 20. So ito po yung muling part ng ating pong message. So 1 Thessalonians chapter 2 verses 17 to 20. So last time ang ating pong napakinggan is yung pong first 16 verses. At ngayon naman is from verse 17 to verse 20. Sa Tagalog po, unang Tesalonica, kabanata 2, talata 17 hanggang 20. So, parang ano tayo? English and Tagalog. So, tayo pong lahat ay magsitayo, mga kapatid, para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Again, 1 Thessalonians 2:17. But since we were torn away from you, brothers, for a short time, in person and in heart, we endeavored the more eagerly and with great desire to see you face to face. Because we wanted to come to you, I, Paul, again and again. But Satan hindered us. For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at His coming? Is it not you? For you are our glory and joy. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, salamat po sa umagang ito. And we're filled with joy, Panginoon, na muli pong makapakinig ng inyong pong salita upang kami ay patuloy na maging kamukha ng aming pong Panginoong Jesus sa bawat bahagi ng aming pagkatao, bagamat hindi po namin ma-attain ang perfection na ito hanggat narito pa kami sa lupang katawan. But we seek your will, Panginoon, na ito po ang aming magawa sa buhay na ito. At dalangin po namin, O Diyos, ang inyong pong kaloob na pangunawa o kaunawaan sa aming pong mga isipan, and tanggapin po namin sa aming pong mga puso na may kagalakan ang bawat katotohanan na mapapakinggan po namin sa umagang ito. At ito'y sa inyo po lamang magmula, hindi po lamang ito ay opinyon o puro-puro ng sino mang ginagamit niyo pong tagapagsalita. At ang inyo pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na instrumento, Panginoon, para sa iyo pong kapurihan. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupuna, and tayo po ay nasa panglimang part, or part 5 ng ating series about a ministry worthy of God. So, because our theme this year is about living worthy of the gospel, we should not separate ministry sa buhay na meron po tayo. So, hindi po ibig sabihin na parang dalawang mukha ho ang Kristyanismo, na pagdating sa ministry, we rely and we comply with the biblical standard. Pero paglabas ng ating iglesia, paglabas ng ating bahay panambahan, ibang pamantayan na ang ating sinusunod. Ibang klase na ng buhay ang makikita sa atin, hindi yung designed ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kaya even ang ministry ho, hindi ho dapat natin titake ito just only a form of kumbaga occupation. Parang trabaho lang. Na wala hong personal attachment. So, hindi ko tayo personally attached sa ministry. Hindi ganon. Kundi ito ho ay puso, katotohanan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. And kaya nga ang ating pong pinag-aaralan lagi is yung lifestyle. Na kung saan ang ating pong sinusunod na pattern ho, ang modelo po natin is ang ating Panginoong Jesus. But here, dito po sa passage, isa rin po nating makikitang halimbawa is si Apostle Paul. So, kung paano ho siya nagbuwis ng kanyang buhay upang maraming mga tao o mga unbelievers ang makarinig ng mabuting balita. At hindi lang basta ang kanyang ministry is only to evangelize the lost, kundi talagang gusto niya na sila ay magpatuloy sa paglago sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya meron siyang mga letters, kahit nakapag-evangelize na siya doon sa lugar na yon, at nakapag-establish na po ng church. So, regular pa rin po yung kanyang pagpapadala ng
ng sulat, para mangamusta at maipaabot kung ano yung nais niyang message na iparating sa kanila. So, pwedeng encouragement, pwedeng rebuke, pwedeng prayer. So, yun yung way ni Paul kung paano niya patuloy na idikit ang kanyang sarili para sa kanyang mga minamahal na mananampalataya. So, yan yung, kumbaga, in the entirety of lahat ng sulat ni Apostle Paul. So, yan po yung makikita ho natin. Kaya, we have first, a committed presenter of the gospel. So, bilang isang tagapaghatid ng mabuting balita, hindi ho siya isang pretender. Hindi ho siya isang hypocrite, kundi siya ho isang tunay na mangangaral po ng mabuting balita at hindi ho siya nagpunta ng Thessalonica at sa iba pang mga iglesia upang hikayatin ang mga tao at akitin sila, pero hindi ho ibigay ang tunay na mensahe ng Panginoon. Di po ba? Sadly ho, ito ho nangyayari po sa panahon po natin. Maraming taong ginagamit ang Biblia para akitin ng tao, hindi para ilapit kay Kristo. It's a sad reality. Nakikita po natin yan. But here, makikita natin si Apostle Paul bilang isang committed, not only that he was commissioned, but also a committed presenter of the gospel. And then, ang ikalawa po natin is that Paul presented himself as a caring parent to the Thessalonian believers. So, inihalintulad niya ang kanyang sarili bilang isang ina at bilang isang ama na patuloy na nagpapaalala at nag-aalaga sa kanila. Kahit man wala ang kanyang physical na presensya, hindi ito naging balakid para hindi niya maiparating ang kanyang pagpapaalala at ang pangangalaga niya bilang isang magulang. And the third, or yung last heading po natin, that is a comforting partner for God's people. So, ipinaparamdam din ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica na siya ay kaagapay sa pananampalataya. Hindi lang basta kanya-kanya. So, hindi po ganun ang viewpoint ni Paul at ang isang Kristiyano pagdating sa paglilingkod na kanya-kanya tayong paglilingkod sa Diyos. Although, meron tayong personal accountability. Meron tayong pananagutan na kanya-kanya sa Diyos sa kung anong ginagawa natin sa buhay natin. Pero, hindi ibig sabihin na wala tayong pakialaman. Kung tayo ho ay tinipon, we have the bond of peace, we have been united in purpose because we are in Christ. Therefore, meron po tayong pagkakaisa na tulungan ang bawat isa ho na lumago sa ating pananampalataya. Amen? Kaya meron po tayong element of commendation. So, para maiparamdam po natin ang pagiging kaagapay natin sa ating kapatid, so meron po tayong elemento na kung saan ay itinataas natin siya kung siya'y nangihina. Alam mo ba kapatid, kung let's say siya'y na nasa weak point ng kanyang buhay, so ipinapaalala natin yung kanyang katapatan sa Panginoon. Yung pagkamangha natin kung paano siya kinatagpo ng Diyos. Remember Timothy, kung example po natin, 2 Timothy. So at that point, si Timothy ho ay medyo weak sa kanyang ministry. Pero ang naging way po ni Apostle Paul para may paramdam sa kanya yung pagiging ama niya sa pananampalataya is pinaalala sa kanya kung paano siya pinalaki ng kanyang lola, ng kanyang ina, kung paano din sila lumakad ng tapat sa Panginoon. Kaya ito din yung maging generation po na ma-establish po natin sa iglesia po natin. Na kung halimbawa, tayo ho ay matagal na sa pananampalataya and meron po tayong mga mas nakababata pa sa pananampalataya or kahit man mga unbelievers na kasama ho natin sa ating po mga tahanan, ito ho yung ating mai-share po sa kanila. Hindi na tayo maging magulang biologically, maging magulang din po tayo spiritually kung tayo magulang na nakakilala po sa Panginoon. So, meron tayong element of commendation, their reception of the word, their imitation of the lives of God's people, their perseverance, yung kanilang pagtitiis, pagsusumikap na magpatuloy sa kanilang pananampalataya ay kinilala ho ni Apostol Pablo. And he called to their mind the persecutors' demise in verse 15. Last Sunday, ito po yung ating napakinggan. So sabi po dito sa verse 15 is, who killed both the Lord Jesus and the prophets and drove us out and displeased God and opposed all mankind by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved,
so as always to fill up the measure of their sins. Kaya, sabi po dito, ang importansya sa isang ministro ng Panginoon na i-appreciate at patuloy na magpaalala sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya na humaharap din sa mga pag-uusig at mga paghihirap sa buhay. Sabi dito, anong halaga po? How important it is. And kung paano sila maglingkod at mamuhay para sa Panginoon, it's important na sila ay ating i-appreciate. And Paul was seriously taking the call. So, yung pong tawag ng Panginoon kay Apostol Pablo, seryoso niyang ginagampanan upang ang iglesia ay patuloy na maging matatag at masumikap or endurance. Sabi nga, to endure. Doing it all for the glory of God. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng mga sirkumstansya sa kabila po ng ating katapatan ay magiging pabor sa atin. So, meron kasi tayong kanya-kanyang anticipation. Ano po? Kung halimbawa, sige, ako ay magpapakatapat na sa Panginoon. Some kind of resolution. Hindi ho New Year's resolution. Ano ho? Hihintayin natin na tumuntong tayo sa edad na ito o tumuntong tayo sa araw na ito at mangangako tayo na sa araw na ito, magpapakabuti na tayong Kristiyano. Or, magiging tapat na tayong Kristiyano. Pero it doesn't mean na kapag nagawa mo yon, magiging favorable lahat ng mga sirkumstansya na darating sa iyo. Ano po? Nandun pa rin yung persecution, nandun pa rin yung pong trials, nandun pa rin yung test ng Panginoon sa iyo to purify your character, yung pagkatao, padalisayan ng Panginoon, di po ba? And mas makita natin kung sino ang Diyos at kung sino talaga tayo. Mas makikilala natin ang Panginoon at mas makikilala din po natin ang ating sarili. Kaya isang minister or servant ng Diyos, he must prepare himself for the possible adverse events that may happen. Bagamat ang kanyang puso, sabi dito, ay hindi mauuga. Okay? Hindi po magiging dahilan ang lahat ng mga sirkumstansya na ito, kahit ito man ay unfavorable, para mag-waver ang kanyang puso na mag-express ng kanyang tunay na pag-ibig at pag-asa sa kanyang kapwa Kristiyano. Kaya ministry is hindi ho isang let's say, parang occupation. Di po ba? So, parang finishing the task. Ano po? Yes, it is our calling to finish kung ano yung task na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. But included ho dito is yung ating pagkatao. Ano ho? Hindi lang yung basta meron tayong knowledge about this. Ano po? Meron tayong leadership gift. Kundi tayo ho ay talagang itinalaga po ng Panginoon kasama ho ang ating buhay para po sa ministeryo. That's why this illustration ni Apostle Paul, being a partner, a co-worker, a parent, and a messenger or presenter of the gospel. So, kailangan nandun yung ating pananaw at yung ating pong vision na kung ako ay tunay na nakakilala sa Diyos, ito rin sana ako years from now or sabi nga, kung meron po tayong target ng araw o panahon na tayo ho ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Amen? Kaya this ministry is worthy of God. And as we continue po, so tayo po ay may tatlo pang points bago po natin matapos po ang message na ito. At tingnan po natin ang verse 17, binasa po natin. So sabi dito, "But since we were torn away from you, brothers, for a short time, in person not in heart, we endeavored the more eagerly and with great desire to see you face to face." So, what is the situation behind here? Paul was briefly, so sandali lang po siyang nanatili sa Thessalonica. Kung titignan po natin in Acts chapter 17, as a cross-reference, mga kapatid, ito po yung nangyari kasi. Okay? In Acts 17, verse 5, from verse 5 to verse 10, okay, tingnan po natin. Sabi dito, Acts 17:5, "But the Jews were jealous
And taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and they attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. So si Jason po, isa po siyang believing, mananampalataya po sa Thessalonica. And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here also, and Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus." And the people in the city authorities were disturbed when they heard these things. And when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. So, ito po yung nakita na natin. Ano po? Yung dahilan kaya po si Apostol Pablo ho ay umalis. Pero hindi po yung pag-alis ni Apostle Paul is in a negative sense. Ano ho? Kumbaga, for the sake of the gospel pa rin. Para pa rin sa mabuting balita. Kaya nagkaroon po ng departure or let's say premature na pag-alis ni Apostle Paul po sa Thessalonica. So, if we compare yung pong haba ng itinagal po ni Apostle Paul sa ibang iglesia, for example, in Ephesus, how many years po siya nagstay po sa Efeso? It's about 2 to 3 years. Bago po siya na maalam doon po sa Acts chapter 20, verse 28. Kung di po nagkakamali yung pong passage about doon po. Di ba? So, alam niyo po kung gaano po katagal si Paul sa Efeso? 2 to 3 years. Napakatagal po niya. And then sa Corinto naman, sa Corinth, siya nag-stay ho in about 18 to 20 months. So, more than half a year to almost 2 years. So, yun po yung stay ni Apostle Paul sa Corinto. Pero pagdating sa Thessalonica, so wala pong definite na time kung kailan po siya nag-stay ho sa Thessalonica. But likely, sabi nga, ito ho ay mga buwan. Months lang po siya nakapag-stay ho bago umalis ho ng Thessalonica. Kaya sabi dito, in verse 17, yung ating passage, "But since we were torn away from you, brothers." So, they were separated. So, hindi po ito break up. Nagkahiwalay sila dahil nga po doon sa nangyari kay Jason. Yung pong binasa po natin in Acts 17. That's why here, sa ating panglimang subheading, sabi dito, meron siyang craving for fellowship. Craving to be with them again. Ito yung tinatawag nating spiritual craving. Hindi ito yung craving po sa pagkain or craving po natin sa pamamasyal. Just to pamper and to relax. Okay? But ang sabi dito, ang craving ni Apostle Paul as a minister is makasama niya muli ang mga taga-Thessalonica kasi masyadong maaga yung kanyang pagkaalis niya doon. Dahil nga po doon sa nangyari kay Jason. So, sabi niya, dito po, "For a short time, in person not in heart, we endeavor the more eagerly and with great desire to see you face to face." So, ang puso ng isang ministro ng Panginoon o ng isang lingkod ng Panginoon, meron siyang craving or yung pananabik na muli niyang makapiling at makita ang kanyang mga minamahal na kapatid sa Panginoon. So he had been forcibly separated from the Thessalonians. Thus, he felt like that the Thessalonians were orphaned. So kasi yung idea ko nung torn away dito, and yun pong word na ginamit ko dito, is katulad po ng isang anak na naulila o ng isang magulang na nawalan ng anak. So, yun po yung kahulugan. Doon pong sinabi ditong, we were torn away. Okay? But hindi po ibig sabihin, nagkaroon ng some kind of, sabi nga, pangungulila, ay natigil na yung communication ni Paul sa mga taga-Thessalonica. So, nagkaroon pa rin ng initiative si Apostle Paul na sulatan at kumustahin at paalalahanan ang mga taga-Thessalonica. So, he expressed his deep longing to be with them again. Gustong-gusto ko na kayong makita ulit. Gustong-gusto ko na kayong makasama ulit.
Hindi lang na simpleng kumusta lang, kundi makumusta po talaga kayo sa inyong buhay, ang inyong pagpapatuloy sa ministry, sa pag-share ninyo ng mabuting balita. So yun yung puso dito ni Apostol Pablo. Kaya ang naging drive mo dito ni Apostol Paul is ang kanyang pag-ibig, yung tinatawag po nating unbridled love. Kasi ang binanggit niya dito is kapatid. Hindi lang basta kapatid, katulad ng Hudyo sa kanyang kapwa-Hudyo. Di ba? Pag binanggit mo ang salitang brothers, lalo kung ang sumulat mo nito ay Kristiyano, ang sinusulatan niya, nandun yung kanyang confirmation or affirmation na sila ay mga ligtas o mga Kristiyano rin na inibig ng Diyos. So, same as beloved, mga minamahal. So, ito naman, ang ginamit is brothers adelphoi. Ano po? Nagsisignify ito ng kanyang endearment sa mga taga-Thessalonica. Yung attestation ng kanilang kaligtasan, ng kanilang pananampalataya. So, ito yung significance. That's why, unbridled love. Kasi itong mga Hudyo, yung persecution na ginawa ng mga Hudyo, so hindi nila tinatawag na kapatid kung hindi nila kasama sa kanilang relihiyong Hudyo. But dito, kabaligtaran po ang ating makikita. Kung paano tinawag ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica, mga kapatid. So ipinapakita rito yung kanyang pag-ibig. Ano po? Unbridled love. So hindi kasi pag sinabi natin bridled is yung bukado yung pong sa kabayo. Ano? So yun po yung tinatawag nating para hindi siya makapagsalita or hindi siya makapag-wika ng kanyang expression or ng kanyang damdamin. So yun po yung sinasabi dito, unbridled love. That's why he called them brothers. And also with unwavering spirit, sapagkat ang kanilang pagkakalayo, it doesn't mean that in heart as well, ay magkakalayo din sila. Okay? They were physically separated from each other, but spiritually, they were not. Sa espiritu, hindi sila magkakalayo. Kahit yung mga kapatid natin sa ibang bansa, kahit yung mga kapatid natin sa ibang panig ng Pilipinas, okay? They are physically afar sa atin. Pero, spiritually, in our heart, hindi sila malayo sa atin. Sapagkat ang Diyos na nagbigay sa ating lahat ay malapit sa atin. Kaya pakiramdam natin, sila'y malapit din, mga kapatid. So, with unwavering spirit. So, yung spirito ni Pablo na talagang sa puso, na doon yung kanyang pananabik na muling niyang makita ang kanyang mga minamahal na kapatid. And with unflagging desire. Kaya sabi niya dito is, we endeavored the more eagerly and with great desire. This is Paul's utmost desire at that time. At that time of writing. Ano po? Ang kanyang pinakaminimithi ay makita niya muli face to face ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Okay? Ano ba ang pakiramdam natin pag halimbawa, meron tayong kapatid na matagal na nating hindi nakasama. Matagal natin siyang hindi nakita. At muli natin siyang nakita at nakasama. Let's say, a month or a year, natin hindi siya nakita physically, face to face, as in walang, kasi iba kasi ngayon may Zoom may Messenger, video call, pwede mo siya tawagan. Pero during that time, imagine natin yung panahon na wala pang social media, yung panahon wala pa hong telepono, wala pa hong telegrama. Noong mga panahon po ni Apostol Pablo, pero yung longing nila na muli nilang makita, ibang level. Di ba? Ibang level yung longing na meron. Kasi walang means of communication unless, sabi nga, sulat. Di ba? Na kailangan dalhin pa ng kumbaga messenger or
lingkod ng Panginoon, na ipapadala ho doon sa sinulatan. At yan ay aabot ho ng buwan bago ho makarating. So, ibang level ho yung longing meron ho dito. Okay? At ito din ho yung nais ng Bible ho na magkaroon tayo sa mga kapatid natin, especially dun sa mga matatagal na nating hindi nakikita at nakakasama. Amen po? Amen? Amen. Okay. So, application. Such separation must be our concern. So, yung ganong pagkakahiwalay na maaaring maganap sa atin ay maging concern ho natin at hindi tayo manlamig. Sa kanila. O may panlalamig tayong naramdaman dun sa matagal na nating hindi kasama na kapatid. But to keep the fire of our love burning towards them. Sana hindi natin pinapatay ang apoy ng ating pag-ibig, yung ating desire na makasama muli natin sila o makita muli natin sila. And keep in touch with our loved ones in Christ. It is important. Okay? Hindi lang yung basta nakikita tayo weekly, twice a week, dahil mas madalas natin nakikita ang isa't isa, medyo cold yung desire natin na makita ang isa't isa. Kumpara dun sa mas matagal na natin hindi nakikita. Okay? Ang foundation natin dito is yung ating pagmamahal na ating tinanggap mula sa Panginoon. Kaya doon pa rin tayo babalik sa halimbawa ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 2, verse 4. So ito po yung isang cross-reference po natin. Sabi dito, 2 Corinthians 2, verse 4, For I wrote to you out of much affliction and anguish of heart, and with many tears, not to cause you pain, but to let you know the abundant love that I have for you. So, para ipabatid ni Apostol Pablo kung gaano ka-abundant, o gaano ka puspos yung kanyang kasagana ang kanyang pag-ibig para sa mga mananampalataya. Okay? Yun po yung expression mo dito ni Paul. So same in Corinthians and in the other Pauline letters. Siya isang mapagmahal na ministro. Hindi ho siya basta lang ministro na nagtuturo at walang pakialam. Pag may absent, walang pakialam. Minamata kung sino ang nandito at kung sino din ang wala. But with love, makikita ho natin, pag-ibig ang pundasyon ho ni Apostol Pablo. Kung kaya, sabi ho dito, meron siya craving for fellowship. Kaya, miss ho na natin ang fellowship. Mga kapatid. At pag nagkita-kita ho ba yung parang ayaw na maghiwa-hiwalay, ayaw na mag-uwian, pag halimbawa ay bumiso, for example lang ha, yan. Po? So, di man natin talaga maiwasan, talagang gagabihin, po? So, kami din, sa laymen, So, pagka nagkita-kita, talagang aabot din ho ng 10 oras ng gabi. So, ganun po yung damdamin dito. At maganda po ito sa isang iglesia. Okay? Then, we have next, ituloy po natin ang verse 18. Sa verse 18, nasabi po dito, because we wanted to come to you, I, Paul, again and again, but Satan hindered us. So, talagang gusto ko kayo makita. In-emphasize po talaga ni Apostle Paul dito po sa verse. Again and again. We wanted to come to you, Paul, Silvanus, and Timothy, sabi nga, to come to you again and again, but Satan hindered us. Meron talagang balakid. Meron talagang humahadlang. Kaya ang ating makikita naman dito sa pang-anim po nating subpoint is that he consistently understood satanic opposition. He had the discernment, he had the understanding na kahit na-exercise po natin yung ating pag-iibigan and fellowship, our means of communication, bilang magkakapatid sa Panginoon, meron pa rin pong hahadlang.
Kung kumikilos ang Panginoon, sabi nga, sovereignly kumikilos ang Panginoon sa kanyang church, and tapat po tayong kumikilos sa ministeryo ng Panginoon, ang kaaway din, kumikilos din siya. Kaya wag sanang ang mata ho natin ay hindi ho, sabi nga, always keep our eyes open sa pwedeng gawin ng kaaway sa atin. Okay? Hindi lang yung dalawang mata natin ang nakafocus sa atin, pero hindi tayo nakafocus din sa pwedeng gawin ng kaaway sa atin. So, we have, sabi nga, magkaroon tayo ng eye para ho sa pwedeng gawin ng kaaway. So, he had the spiritual discernment to realize that Satan is the one who hinders their fellowship. The word hindered here is a military term which means to dig a trench or to break up a road. So, usually nangyayari ito sa isang giyera. Sa isang giyera. For example, dun po sa Marawi. So, yun pong mga terrorist na dun sa kabilang pampang, and then yun pong mga authorities or yun pong mga kawal ng pamahalaan ay na dun sa kabilang pampang. So, meron pong tulay in between, and pinapasabog ho ng mga terorista yun pong tulay para hindi makaabante ang mga kalaban. So, yun po yung salitang hinder. Okay? Gumagawa ng paraan para bumagal yung progress. Okay? Magkaroon ng, kumbaga setback. Magkaroon ng, kumbaga stall. Ano ho? Yun pong pagpapatuloy ho ng gospel. So, ito yung ginagawa ng kaaway. It doesn't mean na napipigilan ng kaaway ang pagkalat ng gospel. So, hindi ho sinabi dito that hindi ho nagtatagumpay ang gospel or ang mission, kundi meron lang ho mga certain circumstance na pwedeng bumagal. Yun pong pag-share po natin ng gospel, mga tinatawag nating hindrances. At yan po yung ginagawa ng kaaway. That's why 1 Peter chapter 5, ang sabi po doon is, be sober and vigilant, watchful, maging papagbantay sapagkat ang kaaway ay katulad ng leyong umaatungal. Ano ho? Hindi lang siya umangal-ngal o umiiyak. Ano ho? Siya ay roaring lion seeking whom he may devour. Nakamata din mo sa atin ang kaaway. Okay? Tayo ho ay maglo-launch ng halimbawa ng isang evangelism, nakamata ho sa atin ang kaaway. Marami siyang, sabi nga, may mga paraan siya para mapigilan. Not necessarily mapigilan, mahadlangan. Ano ho? Yung ating pong pangangaral po ng mabuting balita. Kaya, sabi dito, the comforting part is this. Kahit man may mga hadlang na maaaring manggaling po sa away, hindi siya kasing omnipresent ng Panginoon. He is not as omnipresent as God. He is not omniscient as God. And He is not omnipotent as God. Okay? He is not as omnipotent as God. Limitado ang kanyang presensya, limitado ang kanyang kapangyarihan, at limitado ang kanyang kakayanan. Ano po? Samantalang ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is everywhere. Siya ay sumasa lahat ng dako. Taglay niya ang karunungan na walang hanggan, at taglay niya ang kapangyarihan walang pwedeng humadlang at walang pwedeng pumigil. Kaya sa Panginoon tayo magtiwala, mga kapatid. Ano ho? Kung sa panahon natin ngayon, nakikita natin may mga balakid, yan ay hindi ho balakid sa Panginoon. Sapagkat siya ho'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ministers of God should not underestimate the enemy, but understand his wiles. Okay? Huwag nating maliitin ang maaaring gawin ng kaaway, pero hindi ibig sabihin, maging less yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ano po?
Do not underestimate, but understand the wiles of him, or his wiles. Ephesians chapter 6. Be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God so that you may be able to withstand against the wiles of the devil, or the schemes of the devil. And we wrestle, okay? Tayo lumalaban, hindi sa mga tao o sa anumang mga bagay na meron sa mundo, kundi against powers, principalities, di po ba? Spiritual forces of wickedness in the heavenly realms. Ito ho ang realidad at ito ho ang maliwanag po sa isang lingkod ng Diyos. That's why we must take the lead of standing firm in the faith. Tayo'y tumindig sa pananampalataya. Umasa tayo sa Panginoon. Hindi tayo makatitindig sa ganang atin lamang kung hindi natin kasama ang Panginoon. Kaya ang kaliwanagan ho sa isip ho ng isang ministro, nandyan ang kaaway nakabantay din at nagmamatsyag sa maaari nating gawin upang hindi makapagpatuloy ang ating pagmimisyon. Pero hindi ibig sabihin talunan tayo kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon. Okay? Satan hindered us, but in the end, makikita po natin, verse 19, for what is our hope or joy of crown of boasting before our Lord Jesus at his coming? What is our hope? Paul did not end this letter with hopeless, sabi nga, with some kind of hopeless statement or a statement of hopelessness. But sabi niya, for what is our hope or joy? So meron siyang pag-asa, meron siyang kagalakan, at meron siyang putong or corona na kung saan ay kanyang some kind of joy. Ano ho? Kasi yung boasting dito is not in negative. Okay? But this is a crown of rejoicing. This is not a crown of boasting na parang yung pagmamalaki ni Pablo ang pinaka-nakakaangat sa lahat. Kundi ito yung isang putong o corona ng kagalakan. That's why siya may kagalakan na hinaharap o nahaharapin ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya yung ating panghuli, sabi dito, he celebrates for the Lord's return with the saints. Ito ang kanyang pag-asa at kagalakan. Okay? He ended this letter of personal desire with the Thessalonians with the thought of the Lord's coming. So the word coming here, if kung titingnan po natin in the original, is from the word parousia, that means presence. So yung pong presensya ng Panginoon, pero ang in-implicate po nito is yung pong tinatawag po nating rapture. Pag binanggit po ang salitang parousia in 1 Thessalonians, ang lagi ho nitong tinutukoy is rapture. Okay? Pero sa ibang panig po ng Bible, pag binanggit po ang salitang parousia, hindi po ito rapture. Kung ito hindi tungkol sa church, most likely ito ay tungkol sa future events in general. Okay? Or any eschatological event na mangyayari po. Okay? Kaya, he expressed it in threefold questions. First, what is the object of his hope? Ano yung object ng kanyang pag-asa? What is our hope? Okay? Kahit may balakid, pero nandito pa rin kami para sa inyo. Sapagkat meron kaming pag-asa. At ang pag-asa namin, sabi niya, what is the object? Our Lord Jesus Christ. Si Kristo lamang ang kanilang pag-asa. Okay? Romans 5:2. Okay, sabi po dito sa Romans 5:2 is, through Him. So, sino yung Him? Kasi ang sabi dito sa verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, the antecedent nung Him dun po sa verse 2 is Jesus. Kaya, through Jesus, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. We rejoice. Tayo ba'y masaya, mga kapatid?
Sana ito yung laging nakikita at nababanaag sa atin. Pagpasok pa lang sa church, ito yung bubungad sa atin. Ang masayang, sabi nga, yung countenance pa lang, kita na agad yung katuwaan natin na tayo ay nandito sa church. Tayo nandito sa gawain. Hindi yung parang napilitan ka lang na umattend sa church or religiously yung pag-attend sa church. Okay? So our hope is the Lord Jesus. Next is, who is the source of our joy? Sino ang bukal ng ating kagalakan? Ang Panginoon pa rin. Kaya sabi dito, what is our hope or joy? Okay? Our Lord Jesus. Kaya sabi sa Philippians 4, rejoice in the Lord. Di ba? Rejoice always. 1 Thessalonians 5:16. Magalak kayo. At pag sinabing magalak, hindi yung tatawa, Iba naman yung tatawa ka. Yung pagtawa mo naman, hindi naman, sabi nga, yung tinatawanan natin, mga walang kabuluhan. But yung joy mo natin is yung katotohanan ng Panginoon sa atin. Okay? Yung inireveal ng Panginoon sa atin kung sino siya, kung ano ang ginawa niya sa atin, na iniingatan mo natin sa ating puso. This is our joy. It's our joy to thank Him. Di ba? Kagalakan nating pasalamatan siya, kagalakan nating paglingkuran siya. Ano man ang ating pinagdadaanan. Okay? And who is His crown of boasting? Kaya sabi niya, or crown of boasting before our Lord Jesus at His coming. Kaya sabi niya, is it not you? Hindi ba kayo ang aking crown of boasting? Or crown of joy? Or crown of rejoicing? Kasi ang ganda rin po nito is the crown which is. So, pagka nabasa po natin sa Bible, yung pong mga crowns o mga corona, crown of life, crown of righteousness, imperishable crown. So, yan yung mga crown na mababasa po natin. Ang ganda rin po nito is ang corona kung saan, sabi nga na ito ay ganito. So, crown which is rejoicing or crown which is life. Buhay. Ito yung reward, na ipuputong ng Panginoon doon sa tinatawag po nating Bema Judgment. Yung Bema Judgment to is not condemnation, but awarding sa mga tapat na lingkod po ng Panginoon. At meron po siyang corona. Sabi ni Apostol Pablo, ito'y kayo, ang mga taga-Tesalonica. Kaya, mga kapatid, ang tanong, may corona kaya tayo sa panahon ng Panginoon? May matatanggap pa tayong corona? Kung evaluate natin ang buhay natin ngayon, meron ba tayong tinatawag na crown of joy? Crown of righteousness? Okay? Sapagkat yan po, ang indikasyon kung paano niya hinihintay. At may sabik, sabik niyang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya masaya siya na namumuhay para sa Panginoon. At masaya rin siyang naglilingkod para sa Panginoon. Ministers of God should also take the lead in bringing our fellow believers into the light of Christ's imminent return. So maganda rin na patuloy nating dalhin ang isa't isa sa liwanag ng muling pagbabalik ni Kristo. Ipabatid natin sa isa't isa ang katotohanan patungkol sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang basta sinabi ng Bible na babalik siya, malapit na siya. He said, Revelation 22, He is coming soon. He who testifies to these things says,
Surely, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Malapit na ang Panginoon. Kaya huwag tayong makinig dun sa mga propesiya na sa taong ganito, sa taong ganyan. Baka ang totoo pa niyan, mas maaga pa. Ano ho? Ang Panginoon ay may sariling panahon. Sabi nga ng unang Pedro or ikalawang Pedro, ang 1,000 taon sa mundo ay isang araw sa Panginoon. Okay? Which means may sariling panahon ng Diyos. At ito ang mangyayari. Okay? So, brothers and sisters, hangad ba natin na sa pamamalagi pa natin sa mundo, tayo maging karapat-dapat sa Panginoon? Ang buhay natin at ang paglilingkod natin ay magiging worthy sa Panginoon. Ito ba ang ating sinisik ngayon sa buhay na ito? O mananatili pa rin tayong, kumbaga, okay lang. Basta ako'y na-attend ng Sunday, at yung ilang oras ng linggong yon, okay na yon. At yung nalalabing oras ng linggo, ilalaan ko naman sa iba. Bukod pa yung 6 days. Okay? So, conclusion mga kapatid, faithful presentation of God's Word. Filial affection and leadership of God's children, and fervent concern for the church's best are the necessary attitudes for the minister of God. This is the ministry worthy of God. Ang matapat na pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan, ang pagmamahal at pamumuno katulad ng isang magulang sa kanyang anak, at ang marugdog na malasakit para sa ikagaganda ng iglesia o kapakanan ng iglesia, ang mga kinakailangang katangian. These are the necessary attitudes sa isang ministro ng Diyos o sa isang lingkod ng Panginoon. Kaya kung tinatawag mong yung sarili na Kristiyano, automatically, tinatawag ka din ng Panginoon para maglingkod. At bilang isang lingkod, ito ho ang ating maging pattern. Ito ho ang maging standard po natin. Na sana sa buhay na ito, maging karapat-dapat sa Diyos kung ano man ang aking ginagawa. Hindi yung kung ano ang pleasing sa iba, kung ano yung pleasing sa iyong sarili, o kung ano yung pleasing sa mga hindi Kristiyano. Yun yung ating sinisik. Kaya nga, seek first the kingdom of God and His righteousness. Una nating tingnan ang Diyos at ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Amen? So muli, ito ho ang ministeryo. Ito ho ang ministeryong karapat-dapat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa mensaheng ito na patuloy po na magpaalala sa amin kung paano po kami mabuhay sa buhay na meron po kami bilang inyong pong mga anak at maglingkod bilang kami inyong pong tinawag para sa paglilingkod. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.